Huwag kang mag-alala, Mami Konsolasyon. Hindi malalaman ni Papa na nailipat ko na ang huling 3 milyong piso mula sa business account niya patungo sa account ni Marco. Para saan pa at naging anak niya ako kung hindi ko mapapakinabangan ang perang pinaghirapan niya sa pagmamasa ng tinapay. Isipin na lang natin na investment yon para sa future namin dito sa mansyon. At isa pa, mas mahalaga sa akin ang pagtanggap ninyo. Kayo ang tunay kong pamilya, Mami. Si Papa, siya ay tagatustos lang ng mga kailangan natin. Pero ang puso ko ay nandito sa inyo. Ang boses na yon ni Emilia ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Arturo. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng Marangyang Library sa loob ng mansyon ng mga De La Vega. Sa kanyang mga kamay, nanginginig niyang hawak ang isang maliit at lumang kahon ng mga espesyal na ensaymada. Kagagaling lang niya sa kanyang panaderya, hindi ininda ang hapdi ng kanyang likod at ang pawis na namuo sa kanyang noo. Makuha lang ang pinakamalambot na bahagi ng tinapay para sa kanyang kaisa-isang anak. Ilang oras siyang nakatayo sa harap ng mainit na pugon, tinitiis ang usok at pagod. Dahil naalaala niyang nabanggit ni Emilia noong 1 linggo na nananabik ito sa lasa ng kanyang gawang tinapay. Ngunit ang tamis ng alaala ng kanyang pagsisikap ay biglang napalitan ng pait na tila lason sa kanyang lalamunan. Ang perang binanggit ni Emilia ay ang pondong nakalaan sana para sa pagpapatayo ng bagong sangay ng kanilang negosyo. Ang perang kinuha niya nang walang paalam mula sa pawis at dugo ng kanyang sariling ama. Naramdaman ni Arturo ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na maso na humahampas sa kanyang katinuan. Nanlambot ang kanyang mga tuhod at sa isang sandali, tila umiikot ang paligid. Ang mga kaluses sa kanyang palad na bunga ng 3 dekada ng pagtatrabaho para mabigyan ng marangyang buhay si Emilia ay tila nanunumbat sa kanya. Ang bawat sugat at paso na natamo niya sa panaderya ay naging piping saksi sa kawalan ng utang na loob ng anak na itinuring niyang mundo. Dahan-dahang napasandal si Arturo sa malamig na pader ng hallway. Hindi siya lumikha ng anumang ingay, kahit ang kanyang paghinga ay pinigil niya upang hindi magambala ang pagtataksil na nagaganap sa loob ng silid. Ang kahon ng tinapay ay tila bumigat ng 100 kilo. Nais niyang sumigaw, nais niyang pumasok at itanong kung saan siya nagkulang, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang namumutlang labi ay ang piping pait ng katotohanan. Ang bawat salita ni Emilia ay tila mga anay na unti-unting umuubos sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Tumingala si Arturo sa kisame, pilit na pinipigilan ang pag-apaw ng luha na kanina pa nagigilid sa kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa na si Luz. Ipinangako niya sa harap ng kabaong nito na hinding-hindi pababayaan si Emilia, na ibibigay niya ang lahat, kahit ang sarili niyang kaligayahan ang maging kapalit. Ngunit sa sandaling ito, tila ang pangakong yon ang naging lubid na sumasakal sa kanyang leeg. Paano naging ganito ang anak na dati ay humahalik sa kanyang mga kamay tuwing uuwi siyang amoy arina at puyat? Kailan natutunan ni Emilia na ang pag-ibig ng isang ama ay may katumbas na presyo sa bangko? Ang sakit ay hindi lamang dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa katotohanang sa mata ng kanyang anak, siya ay hindi isang magulang, kundi isang kasangkapan lamang na madaling palitan kapag wala ng pakinabang. Humigpit ang kapit ni Arturo sa kahon ng ensaymada hanggang sa dahan-dahang nalamukot ang papel na balot nito. Ang bawat pagtawa ni Doña Consolacion sa loob ng silid ay tila mga tibo na bumaon sa kanyang pandinig. Ang bawat pagsang-ayon ni Emilia sa mga malulupit na salita ng kanyang biyenan ay tila huling pako sa krus na pasan-pasan ni Arturo. Tumalikod siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang
ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Iniwan niya ang kahon ng tinapay sa ibabaw ng isang maliit na table sa hallway. Ang tinapay na binuo sa pagmamahal, ngunit ngayon ay simbolo na lamang ng kanyang pagkatalo bilang isang ama. Sa bawat paglayo niya sa pintong iyon, tila unti-unti ring namamatay ang bahagi ng kanyang puso na dati ay puno ng pag-asa. Habang naglalakad palabas ng mansion, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Ngunit mas matindi ang ginaw na nanunuot sa kanyang kaluluwa. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila malabong mga bituin na tumitingin sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kung ang sarili mong dugo ang siyang kukuha ng iyong buhay, saan ka patatakas? Kung ang tinawag mong tahanan ay isa palang bilangguan ng pait at panlilinlang, meron pa bang dahilan para muling sumikat ang araw sa iyong bukas? Bago pa man makahakbang palayo si Arturo, bumukas ang pinto ng library. Ang liwanag na nagmumula sa loob ay tumama sa kanyang likuran, na tila isang spotlight na naglalantad sa kanyang pagkadurol. Papa, kanina ka pa ba dyan? Ang boses ni Emilia ay puno ng pekeng gulat, ngunit may halong kaba na mabilis din niyang itago sa likod ng isang matamis na ngiti. Lumapit siya kay Arturo at humalik sa pisngi nito. Isang halik na dati ay itinuturing ni Arturo na bendisyon, pero ngayon ay tila kagat ng isang ahas. Napilitan si Arturo na isuot ang kanyang maskara. Ang maskara ng isang amang mapagpatawad. Ang maskara ng isang taong walang alam. Dahan-dahan niyang iniharap ang kanyang mukha sa anak, pinipilit na huwag manginig ang kanyang mga labi. Kakarating ko lang, anak. Iiwan ko lang sana itong enzyme ada na ginawa ko para sa inyo. Mahinahong sagot ni Arturo. Ang kanyang boses ay malalim at tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Tuyot at walang buhay. Sumulpot sa likuran ni Emilia si Doña Consolacion na tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Hawak nito ang isang baso ng mamahaling alak at ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa amoy ng arena na dala ni Arturo. Oh, Mr. Velasco, you're here! Nakita mo ba ang bago naming curtains? Galing pa iyan sa Italy. Very expensive, right? Sabi ng matanda habang ang kanyang mga mata ay nanunuri mula ulo hanggang paa ni Arturo. Tila binibilang ang bawat dumi sa suot nitong lumang barong. Pasensya ka na. Hindi namin inaasahan ang pagbisita mo. We were just discussing family matters. Family matters. Ang bawat salita ni Consolacion ay tila isang sampal na may kasamang asin. Alam ni Arturo na ang tinutukoy nitong pamilya ay ang mga taong nasa loob ng mansion at siya ay nanatiling estranghero sa sariling buhay ng kanyang anak. Halika na, Papa. Join us for a quick coffee. Marco is also inside. Yaya ni Emilia habang hinihila ang braso ng ama. Sa loob ng library, naroon si Marco, ang asawa ni Emilia. Nakaupo ito ng D4, kampanteng-kampante sa gitna ng karangyaan na hindi naman sa kanya. Tumayo ito nang makita si Arturo, ngunit ang kanyang pagbati ay tila isang obligasyon lamang. Hi pa, kumusta ang bakery? Balita ko, lumalakas ang benta niyo ha? Wika ni Marco na may kasamang nakakalokong ngiti. Alam ni Arturo na ang tinutukoy nito ay ang perang malapit na nilang mahuthot. Umupo si Arturo sa gilid ng isang mamahaling sofa. Pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa silid na yon. Ang bawat dekorasyon, ang bawat gamit ay tila sumisigaw ng kanyang kabiguan. Habang nagpapanggap silang masaya, ang isip ni Arturo ay bumabalik sa mga gabing hindi siya natutulog. Binibilang ang bawat barya para lang mapagtapos si Emilia sa pinakamahal na paaralan. You know, Mr. Velasco? Muling singit ni Doña Consolacion habang dahan-dahang iniikot ang alak sa kanyang baso.
Emilia is such a blessing to our family. She knows how to take care of us. Sabi ko nga sa kanya, she should focus more on the De La Vega investments. After all, her future is here, not in a small bakery, right? Tumitig si Arturo kay Emilia. Ang kanyang anak ay hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya. Sa halip, abala ito sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Ang relong binilili ni Arturo bilang regalo sa huling kaarawan nito, na ngayon ay tila naging kadena ng kanilang naghihingalong ugnayan. Papa, are you okay? Bakit ang tahimik mo yata? Tanong ni Emilia. Bakas ang bahagyang takot sa kanyang mga mata. Marahil ay napapansin niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang ama. Hindi na ito ang kislap ng paghanga, kundi ang kislap ng isang apoy na unti-unting namamatay. Dahan-dahang tumayo si Arturo. Inayos niya ang kanyang lumang salamin at tinitigan ang bawat isa sa kanila. Sa sandaling iyon, ang maskara ng pagiging mahina at mapagbigay ay tila naging masyadong mabigat para sa kanya. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng init ng pugon, ay naging kasing tigas na ng bato sa lamig ng katotohanan. Maayos lang ako, Emilia. Masyado lang sigurong mainit sa panaderya kanina. Maraming dapat ayusin, maraming dapat linisin, makahulugang sagot ni Arturo. Ang bawat salita niya ay tila may dalang banta na siya lang ang nakakaalam. Naglakad siya patungo sa pinto, ngunit bago siya lumabas, huminto siya at lumingon sa kanyang anak. Ang katahimikan sa silid ay tila naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Ang bawat hininga ay naririnig. Ang bawat tibok ng puso ay tila isang tambol na nagbababala. Anak, tawag ni Arturo sa pinakamalambot, ngunit pinakamapait na tono na kaya niyang gawin. Yes, Papa. Sagot ni Emilia, tila nabunutan ng tinik dahil akala niya ay aalis na ang ama nang walang gulo. Tinitigan siya ni Arturo ng matagal. Tila sinusubukang hanapin ang maliit na batang dati ay kalaro niya sa arena. Ngunit wala na itong mahanap, kundi isang babaeng nabubuhay sa kasinungalingan. Masaya ka ba talaga sa kanila, anak? O masaya ka lang dahil sa pakiramdam na mayroon kang pamilyang maaari mong bilhin? Ang tanong na yon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Nawala ang nangiti sa labi ni Doña Consolacion at ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Si Marco ay napaayos ng upo, habang si Emilia ay tila estatwang napatulala. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Hindi na naghintay ng sagot si Arturo. Lumabas siya ng mansyon nang hindi lumilingon. Dala ang isang sikretong tila isang bombang naghihintay na sumabog. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang cellphone kung saan naroon ang contact number ng kanyang matagal ng abogado. Ang laro ng pagpapanggap ay tapos na. Ngayon, ang tunay na laban ay magsisimula na sa dilim. Huwag kang padadala sa drama ng tatay mo, Emilia. Hindi niya naiintindihan ang mundo natin. Isang hamak na panadero lang siya na amoy usok at arena, habang ikaw ay isa na ngayong De La Vega. Ang kailangan natin ngayon ay ang pondo para sa expansion ng real estate project ni Marco. Kung hindi mo makukuha ang karagdagang 5 milyong piso na yon mula sa kanya, paano na ang reputasyon natin sa alta sosyedad? Gusto mo bang magmukhang pulubi sa harap ng mga kaibigan natin? Ang mga salitang yon ni Doña Consolacion ay tila mga laso na nadahan-dahang itinusok sa pandinig ni Arturo. Hindi pa siya tuluyang nakakalayo sa pinto ng library nang marinig niya ang pagbabago ng tono ng matanda. Wala na ang mapagkunwaring pagbati. Ang tanging natira ay ang malamig at matalas na boses ng kasakiman. Napatigil si Arturo sa madilim na bahagi ng pasilyo. Ang kanyang anino ay tila isang sugatang hayop na nagtatago sa gilid. Ang bawat salita ni Consolacion ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang likuran. 5 milyong piso. Iyon ang halagang kailangan nila para mapanatili ang kanilang huwad na karangyaan, at ang plano nila ay muling huthutan
Ang isang matandang, ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra. Pero Mami, parang nagdududa na si Papa. Narinig ni Arturo ang boses ni Emilia na tila isang batang takot na mawalan ng laruan. Nakita niyo ba ang tingin niya kanina? Parang may alam siya. Naku, Emilia, guni-guni mo lang yon. Sagot ni Konsolasyon na may kasamang malutong na tawa na tila kalansing ng mga barya. Ang mga taong tulad ng tatay mo ay madaling paikutin basta gagamitan mo ng luha at drama. Sabihin mo, kailangan ng puhunan para sa isang foundation na tutulong sa mga mahihirap. Mahina ang loob ng matandang yon sa mga ganyang usapan. At kapag nakuha na natin ang pera, Marco can finally settle his gambling debts at makakabili na tayo ng bagong lupain sa Tagaytay. Sa bawat segundong lumilipas, ang puso ni Arturo ay tila uwent-unting nagiging abo. Ang sakit ay wala na sa kanyang dibdib. Ito ay nasa bawat hibla na ng kanyang pagkatao. Naalala niya kung paano siya nagtitipid, kung paano niya tinitiis na hindi bumili ng bagong sapatos para lamang may maipadala sa bank account ni Emilia tuwing humihingi ito para sa investment. Ang mga investment na yon ay nauwi lang pala sa sugal at sa pagpapakain sa luho ng isang pamilyang itinuturing siyang basura. Dahan-dahang sumilip si Arturo sa maliit na puwang ng pinto. Nakita niya si Konsolasyon na may iniabot na isang asul na folder kay Emilia. Ang folder na yon ay naglalaman ng mga pekeng dokumento ng isang bogus na investment scheme, ang bitag na gagamitin nila para tuluyang ubusin ang huling sentimo ni Arturo. Basahin mo ito ng mabuti, Emilia. Utos ni Konsolasyon habang hinahaplos ang kanyang mamahaling kwintas na tila isang dambuhalang sawa. Ipakita mo ito sa kanya bukas. Siguraduhin mong mukha kang problemado. Ang tagumpay natin ay nakasalalay sa kung gaano kakahusay magsinungaling sa sarili mong ama. Nanginginig ang mga kamay ni Arturo habang nakasandal sa pader. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Gusto niyang sumugod sa loob. Gusto niyang itapon ang asul na folder na yon sa mukha ng matandang reyna ng kasakiman. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nagsasabing hindi pa ito ang tamang oras. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na ang galit na sumisigaw, kundi ang galit na nagpaplano. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng malamig na ilaw ng hallway. Ang mga kamay na ito ang nagmasa ng tinapay na naging pundasyon ng buhay ni Emilia. Ngunit ngayon, ang mga kamay na ito rin ang magsasara ng bawat pinto na nagbibigay ng ginhawa sa mga taong walang utang na loob. Naglakad si Arturo palayo. Ang kanyang mga hakbang ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga De La Vega. Sa kanyang isipan, nabubuo na ang isang malaking pasabog. Kung ang tingin nila sa kanya ay isang hamak na panadero, ipapakita niya sa kanila kung gaano kalakas ang apoy na nagmumula sa isang pugon na matagal nang kinalimutan. Paglabas niya ng gate, tumingin siya sa langit. Wala nang bituin, tanging ang dilim na lang na tila yumayakap sa kanyang pasya. Ang asul na folder na nasa loob ng bag ni Emilia ay magsisilbing huling sandata ng kanilang pagkawasak. Luz, bulong ni Arturo sa hangin. Ang boses ay tila isang sumpa. Patawarin mo ako, pero kailangan kong patayin ang anak na pinalaki nating magkasama para mabuhay ang taong nararapat sa iyong alaala. Papa, hirap na po akong makita silang nagdurusa. Ang pangarap ko lang naman ay makatulong sa mga bata sa foundation na ito. Gaya ng laging turo ninyo sa akin ni Mama Luz. Pero kulang na kulang ang pondo, baka bukas makalawa ay ipasara na ang center. Kayo lang po ang tanging pag-asa ko pa. Ang boses ni Emilia ay puno ng panginginig. Tila isang sawi na ibon na naghahanap ng masisilungan. Nakaupo siya sa harap ni Arturo sa maliit na opisina sa loob ng panaderya. Ang asul na folder ay nakalatag sa mesa na tila isang bukas na bitag. May mga luhang dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Mga luhang alam ni Arturo
na binayaran ng kasinungalingan. Inabot ni Emilia ang mga kamay ng kanyang ama, ang kanyang malalambot at mapuputing daliri ay humawak sa magaspang at may mga peklat na palad ni Arturo. Ang haplos na yon, na dati ay nagbibigay ng init sa puso ng matanda, ay tila naging kasing lamig na ng yelo. Napatingin si Arturo sa suot na mamahaling relo ni Emilia na bahagyang nasilip mula sa manggas ng kanyang blusa. Isang hiyas na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Habang ang anak ay umiiyak dahil sa kakulangan ng pondo. "Ganun ba, anak? Napakabuti ng iyong puso." Mahinahong sagot ni Arturo. Ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng galit. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat salita ni Emilia ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang bituka. Binuksan ni Arturo ang asul na folder. Nakita niya ang mga pekeng pirma, ang mga gawa-gawang dokumento ng isang foundation na ang tanging layunin ay ang puna ng bulsa ng mga De La Vega. Alam niya ang katotohanan, ngunit pinili niyang maging pinakamahusay na tagapanood sa palabas ng kanyang anak. Nakita niya kung paano pilit na itinatago ni Emilia ang kislap ng pananabik sa kanyang mga mata habang hinihintay ang kanyang tugon. 5 milyon! Malaking halaga ito, Emilia, wika ni Arturo habang hinahaplos ang papel. Ang bawat hibla ng dokumento ay tila sumisigaw ng kataksilan. Ito na ang huling malaking pondo na natitira sa akin para sa expansion ng bakery. Kapag ibinigay ko ito, kailangang maghintay ng matagal bago tayo makabangon muli. Pa, pangako, babayaran ko kayo kapag nagsimula na ang mga grants mula sa gobyerno. Hindi ko lang po talaga kayang tiisin ang mga batang mawawalan ng tahanan. Mabilis na sagot ni Emilia, lalong pinatindi ang pag-iyak. Isang acting na pang-best actress sa paningin ni Arturo kung hindi lang sana niya narinig ang plano nila kagabi. Dahan-dahang binuksan ni Arturo ang kanyang drawer at kinuha ang kanyang checkbook. Ang bawat galaw niya ay tila may kasamang bigat ng buong mundo. Kinuha niya ang kanyang pluma, ang plumang ginamit niya sa pagpirma ng mga resibo para sa matrikula ni Emilia, para sa kasal nito, at para sa bawat luho nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tinta ay tila dugo na dadaloy mula sa kanyang sariling mga ugat. Habang nagsusulat si Arturo, ang katahimikan sa opisina ay tila nababalot ng makapal na hamog. Ang tanging naririnig ay ang tibok ng kanyang puso na tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang pagiging bulag. Isinulat niya ang halaga, 5 milyong piso. Isang halagang sapat na para bumili ng katapatan, ngunit tila hindi sapat para sa isang anak na ang kaluluwa ay nalunod na sa kasakiman. "Heto na, anak," sabi ni Arturo habang iniabot ang tseke. Ang kanyang mga mata ay mataman na nakatitig kay Emilia, tila sinusukat ang lalim ng hukay na hinuhukay nito para sa kanya. Mabilis na kinuha ni Emilia ang tseke. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tuwa na pilit niyang itinatago sa ilalim ng isang yakap. "Salamat, Papa. Napakabuti niyo talaga. Hindi niyo alam kung gaano karaming buhay ang maililigtas niyo rito." Niyakap ni Arturo ang kanyang anak, ngunit ang kanyang mga braso ay tila yumayakap sa isang malamig na ribulto. Naamoy niya ang mamahaling pabango ni Emilia, ang amoy na tila sumisimbolo sa layo ng narating nito mula sa amoy ng arina at pawis. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Arturo ay tuluyan ng naputol. Sana nga, Emilia, sana nga ay mailigtas nito ang mga dapat iligtas. Bulong ni Arturo sa gitna ng yakap. Nang kumawala si Emilia, mabilis itong nagpaalam. Ang bawat hakbang nito, palabas ng panaderya ay tila may dalang tagumpay. Hindi man lang ito lumingon para makita ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng opisina, mag-isa at tila pinagtaksilan ng sariling tadhana. Naupo si Arturo sa kanyang lumang silya, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Tiningnan niya ang puwang kung saan kanina ay nakalatag ang asul na folder.
May isang maliit na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi puno ng saya, kundi ng isang tadhana na siya na mismo ang magsusulat. Hindi alam ni Emilia na ang tseke na dala niya ay may isang maliit na kondisyon sa likod na tanging ang bangko at ang abogado ni Arturo ang nakakaalam. Ang 5 milyong yon ay hindi pondo para sa foundation, kundi ang huling pain para sa isang bitag na tuluyang maglalantad sa tunay na kulay ng mga De La Vega. Ang tamis ng iyong mga salita, anak, bulong ni Arturo sa hangin, habang ang anino niya ay tila lumalaki sa loob ng opisina. Ngunit ang pait ng iyong katotohanan ang siyang gigising sa iyong bukas. Nauto ko na naman si Papa Marco. Can you believe it? Umiyak lang ako ng kaunti. Ibinigay na agad ang 5 milyon. Ganoon siya kahina pagdating sa akin. Isang dramang pangfamas lang at heto na. May pang-settle na tayo sa utang mo at may pang-shopping pa ako sa Hong Kong next week. Ang boses ni Emilia ay masayang umaalingaw-ngaw sa labas ng opisina ni Arturo. Habang papalayo ito, bit-bit ang tsekeng tila naging lisensya niya sa panibagong kasalanan. Hindi alam ni Emilia na ang bawat salita niya ay tila mga patak ng asido na pumapatak sa puso ng kanyang ama na nasa loob pa rin ng silid. Dahan-dahang ibinaba ni Arturo ang kanyang tingin sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga palad na ito ay tuyot. May mga bitak mula sa init ng pugon at may mga bahid ng puting arena na tila naging permanenteng bahagi na ng kanyang balat. Hinaplos niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy na nakatago sa ilalim ng kanyang mesa. Sa loob nito ay naroon ang mga bakas ng nakaraan, mga bakas na tila hindi na naaalala ng anak, nakababalabas lang. Kinuha niya ang isang maliit at kupas na sapatos na pambata. Ito ang unang sapatos na binili niya para kay Emilia noong 3 taong gulang pa lamang ito. Naalala ni Arturo ang panahong iyon. 3 buwan siyang nag-ipon, tinitiis na kape at tinapay lang ang hapunan. Mabili lang ang sapatos na yon para may maisuot ang anak sa kanyang unang araw sa daycare. Noong panahong iyon, ang bawat barya ay may katumbas na pawis. Ngunit ang bawat ngiti ni Emilia ay sapat na para makalimutan ang lahat ng pagod. Ngunit ngayon, ang sapatos na yon ay tila naging isang malupit na paalala. Ang batang dati ay masaya na sa isang simpleng sapatos ay naging isang babaeng handang ipagpalit ang dangal ng kanyang ama para sa isang branded na bag o para sa luho ng kanyang pamilyang pinagtataksilan siya. Naramdaman ni Arturo ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng maliit na opisina ay tila nauubos, pinalitan ng amoy ng luma at mapait na alaala. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Nais niyang huminga ng malalim, ngunit ang tanging lumalabas sa kanyang lalamunan ay ang piping pait ng pagsisisi. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 3 dekada ay tila naging mga hakbang patungo sa sarili niyang bitayan. Dahan-dahang tumayo si Arturo at lumapit sa bintana ng opisina. Mula roon ay nakikita niya ang kanyang mga tauhan na abala sa pagluluto ng tinapay. Ang usok mula sa pugon ay dahan-dahang pumapaakyat sa langit, tila mga pangarap na unti-unti ring naglalaho. Ang bawat masang ginagawa nila, ang bawat pawis na pumapatak sa sahig ng panaderya ay para sa isang hinaharap na ngayon ay tila wala ng saysay. Kinuha ni Arturo ang kanyang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit ang kanyang desisyon ay kasing tatag na ng mga pader ng kanyang panaderya. Attorney Salgado, it's me Arturo. Wika niya sa mahinang boses, ngunit may kakaibang awtoridad. Nakuha na niya ang tseke. Ngayon, gusto kong simulan mo na ang susunod na bahagi ng ating plano. Ihanda mo na ang lahat ng dokumento para sa paglilipat ng lahat ng ari-arian ko sa foundation ni Luz at ang kondisyon sa tsekeng ibinigay ko. Siguraduhin mong hindi ito makakalusot kung hindi nila maipapakita ang mga lehitimong resibo ng sinasabi nilang foundation. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot ang abogado.
Sigurado na po ba kayo rito, Mr. Velasco? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Maaring mawalan ng tirahan ng inyong anak at ang kanyang pamilya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Arturo habang nakatingin sa kupas na sapatos ni Emilia. Sila ang unang bumitaw, attorney. Sila ang unang pumatay sa amang nagbigay sa kanila ng lahat. Ngayon, kailangan lang nilang matutunan kung paano mabuhay sa mundong sila mismo ang gumawa. Ibinaba ni Arturo ang telepono. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na naghuhudyat ng wakas ng isang yugto. Hindi na siya ang amang bulag sa pagmamahal. Siya na ngayon ang amang handang magturo ng pinakamalupit na aral ng buhay. Habang ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa loob ng opisina, na natiling nakatayo si Arturo. Ang anino niya ay tila naging isang higanting nagbabantay sa kanyang mga natitirang hiyas. Sa labas, ang tunog ng mga sasakyang dumadaan ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Ngunit may isang tanong na nananatiling nakatusok sa kanyang isipan, tila isang muikim na hindi maalis-alis. Pagkatapos ng lahat ng ito, kapag wala na ang pera at ang luho, may matitira pa kaya sa puso ni Emilia na magpapaalala sa kanya na siya ay anak ng isang panadero? O tuluyan na itong nilamon ng dilim ng kasakiman? Ito ba? Siya si Mr. Velasco, isang malayong kamag-anak mula sa probinsya na tumutulong sa amin sa ilang supplies sa bahay. Nagkataon lang na dumaan siya para maghatid ng ilang gamit, kaya naisipan naming paimbitahin ng saglit. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng mainit na ballroom ng mansion. Habang sinasabi iyon sa harap ng kanyang mga negosyanteng kaibigan, hindi man lang siya tumingin kay Arturo. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may kasamang pag-ismid. Tila ba ang pagpapakilala sa biyenan bilang tunay na ama ng kanyang asawa ay isang malaking mantsa sa kanyang malinis na reputasyon. Nakatayo si Arturo sa gitna ng mga taong nakasuot ng mamahaling gown at tuxedo. Suot niya ang kanyang pinakamagandang barong Tagalog, isang barong na binili niya 5 taon na ang nakalilipas para sa kasal ni Emilia. Kahit medyo kupas na ang kulay nito at halatang luma ang tabas, pinlansya niya ito ng maigi, umaasang sa gabing ito, sa pagdiriwang ng tagumpay ng kumpanya ni Marco, ay maipagmamalaki siya ng kanyang anak. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang baso ng tubig, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang balanse sa gitna ng mundong tila umiikot sa kanyang paligid. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay hindi na bago, ngunit sa bawat pagkakataon, tila lalong lumalalim ang baon ng kutsilyo. Tumingin si Arturo kay Emilia na nasa kabilang dako ng silid, abala sa pakikipagtawanan sa mga asawa ng mga diplomat. Nakita niya kung paano narinig ng kanyang anak ang pagpapakilala ni Marco, ngunit sa halip na itama ito, ay dahan-dahan lamang itong tumalikod at nagkunwaring walang narinig. Ang sakit ng pananahimik ni Emilia ay mas matindi pa kaysa sa harapang pang-iinsulto ni Marco. Naramdaman ni Arturo ang biglang pagbigat ng kanyang mga binti. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay tila paglalakad sa isang malalim na putikan. Naglakad siya patungo sa isang madilim na sulok, malayo sa nakasisilaw na mga chandelier at sa ingay ng mga mapagkunwaring tawanan. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay tila sumasakal sa kanya. Pilit na itinatago ang katotohanang ang lahat ng luho sa silid na iyon, mula sa pagkain hanggang sa dekorasyon, ay binayaran ng kanyang pawis at dugo. Sir Arturo, dito po muna kayo maupo. Isang mahina at banayad na boses ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Si Nanay Oring, ang matandang katulong na kasama na ni Emilia, mula nang ikasal ito, ay lumapit sa kanya. May dala itong maliit na platito ng pagkain at isang panyo. Ang mga mata ni Nanay Auring ay puno ng habag, isang emosyong hindi niya nakita sa kanyang sariling anak sa buong gabing iyon. Dahan-dahang kinuha ni Nanay Auring ang panyo
at maingat na pinunasan ang isang maliit na bahid ng arena na naiwan sa balikat ng barong ni Arturo. Isang maliit na bakas ng kanyang tunay na pagkatao na nakalusot sa gitna ng pagpapanggap. Ang haplos na yon ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng isang napakalamig na gabi. "Huwag niyo na lang silang pansinin, sir," bulong ni Nanay Oring. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit para sa kanyang amo. "Alam ng Diyos ang lahat ng sakripisyo niyo. Kumain muna kayo. Kanina pa kayo walang laman ng tiyan." "Salamat, Oring," tugon ni Arturo. Ang boses ay halos isang bulong na lamang. "Maayos lang ako. Sanay na ang katawan ko sa ganito." Ngunit ang katotohanan ay malayo sa kanyang sinabi. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na unti-unting nagkakaroon ng mga bitak sa bawat pagtama ng malupit na salita. Nakita niya mula sa malayo kung paano lumapit si Doña Consolacion kay Emilia at may ibinulong habang nakatingin sa kanyang direksyon. Ang mapait na ngiti sa labi ng matandang babae ay tila nagdiriwang sa kanyang pagkakalugmok sa sulok. Sa isang sandali, muling lumapit si Marco sa kanya. Bit-bit ang isang baso ng champagne. Ang kanyang mukha ay namumula na dahil sa alak at ang kanyang mga kilos ay tila mas lalong naging mapangahas. "Pa, o sabihin ko bang Mr. Velasco?" Wika ni Marco na may kasamang malakas na tawa na nakakuha ng atensyon ng ilang malapit na panauhin. "Huwag kang masyadong magtago rito sa sulok. Baka isipin ng mga tao na hindi ka namin pinapakain. By the way, iyong tseke na ibinigay mo kay Emilia, may kaunting problema sa bangko. Sabi ng manager, kailangan mo raw mag-appear physically para i-verify ang fund transfer. Pwede ka bang dumaan bukas ng maaga? Kailangan na namin iyon para sa down payment ng bagong kumpanya." Ang bawat salita ni Marco ay tila isang panibagong pako sa kanyang krus. Sa harap ng lahat, sa gitna ng isang piging na siya ang nagpondo, ay nagagawa pa siyang utusan at tratuhin na tila isang tauhan lamang. Tumingin si Arturo sa paligid at nakita ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilang nagtataka, may ilang nangungutya. Tumayo si Arturo ng tuwid. Sa kabila ng panghihina ng kanyang kalooban, pinilit niyang panatilihin ang huling bahagi ng kanyang dignidad. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mga mata, isang tingin na tila nagmumula sa kailaliman ng isang nagbabagang pugon. "Darating ako sa bangko, Marco," mahinahong sagot ni Arturo. "Darating ako para tapusin ang lahat ng dapat tapusin." Hindi naintindihan ni Marco ang lalim ng boses ni Arturo. Ang tanging narinig niya ay ang pagsang-ayon, ang patuloy na pagiging sunod-sunuran ng matanda. Tumalikod si Marco nang may malapad na ngiti, tila isang nanalo sa sugal. Ngunit si Arturo ay nanatiling nakatayo sa dilim, habang ang anino niya ay tila unti-unting lumalawak sa sahig. Ang bawat tawanan, ang bawat tunog ng pagtama ng mga kubyerto sa pinggan, at ang bawat musika ay tila nagiging isang malungkot na martsa patungo sa isang malaking pagbabago. Sa kanyang isipan, isang huling tanong ang umaling-awngaw. Kung ang lahat ng ito ay isang malaking dula-dulaan lamang ng mga mapagkunwari, handa na ba silang harapin ang sandali kung kailan ang tabing ay tuluyan ng babagsak? Sabihin mo ang totoo, Emilia. May kailangan pa ba akong malaman? Mayroon ka bang itinatago sa akin na nais mong ilabas bago tayo pumunta sa bangko bukas? Ang tanong na yon ni Arturo ay tila isang malamig na hanging dumaan sa pagitan nilang mag-ama habang nakatayo sila sa gitna ng madilim na hardin ng mansion. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa bintana ng library na nagbibigay ng mahahabang anino sa damuhan. Hawak ni Arturo ang isang maliit na gunting. Dahan-dahang pinuputol ang mga tuyong dahon ng isang halaman, isang gawaing tila nagpapakalma sa kanyang nanginginig na kalooban. Lumingon si Emilia. Saglit na natigilan. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pagmamadali para ayusin ang kanyang mga gamit, ay biglang nag-iba ng timpla.
May isang sandali ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Isang munting kislap ng konsensya na tila nagnanais na sumigaw. Ngunit mabilis itong nilamon ng takot at ng alaala ng mga banta ni Doña Consolacion. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Papa? Wala naman po, sagot ni Emilia nang may kasamang pilit na tawa. Lumapit siya kay Arturo at dahan-dahang hinawakan ang braso nito. Masyado lang po kayong pagod mula sa party kanina. Ang mahalaga po ay maayos natin ang fund transfer bukas para sa foundation. Maraming bata ang naghihintay, di ba? Naramdaman ni Arturo ang bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ng kanyang anak ay tila isang patalim na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso. Tinitigan niya si Emilia. Ang mga mata nito, ang hugis ng kanyang mukha, ang lahat ng katangiang kinuha nito mula sa kanyang ina. Binigyan niya ito ng huling pagkakataon, isang huling pintuan para bumalik sa liwanag. Ngunit pinili ni Emilia na ilak ang pintong iyon at itapon ang susi. Hindi na kumibo si Arturo. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos sa mga halaman, ngunit ang bawat pagputol niya sa mga tuyong sanga ay tila simbolo ng pagputol niya sa bawat alaala ng kanilang masayang nakaraan. Ang hapdi ng katotohanan ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Ginagawang manhid ang bahagi ng kanyang puso na dati ay puno ng pag-ibig. Sige anak, magpahinga ka na. Maaga pa tayo bukas, mahinahong sabi ni Arturo. Ang kanyang boses ay walang pahiwatig ng anumang emosyon. Nang makaalis si Emilia, pumasok si Arturo sa loob ng bahay at dumiretso sa maliit na altar kung saan nakalagay ang larawan ng kanyang asawang si Luz. Doon, sa gitna ng amoy ng kandila at katahimikan, inilabas niya ang isang lumang dokumento mula sa kanyang bulsa. Ito ang orihinal na kasulatan ng kanyang huling habilin. Ang testamentong nagsasabing ang lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta kay Emilia sa oras na mawala siya. Tinitigan ni Arturo ang kanyang sariling pirma sa ibaba ng papel. Naalala niya ang araw na pinirmahan niya ito. Puno siya ng pag-asa noon, naniniwalang ang kanyang anak ang magpapatuloy ng kanyang legacy. Ngunit ngayon, ang bawat letra sa papel na yon ay tila nanunuya sa kanyang kamangmangan. Dahan-dahang hinawakan ni Arturo ang magkabilang dulo ng dokumento. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa tindi ng sakit ng kanyang ginagawa. Ang tunog ng napupunit na papel ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang huling hininga ng isang ugnayang matagal nang namamatay. Sa bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig, tila may bahagi rin ng kanyang pagiging ama na tuluyan ng naglalaho. Nang matapos siya, tinitigan ni Arturo ang mga punit-punit na papel sa paanan ng altar. Wala na ang dokumentong nagtatali sa kanya sa isang anak na hindi na niya kilala. Wala na ang obligasyong maging biktima ng sarili niyang dugo. Sa harap ng larawan ni Luz, dahan-dahang nag-cruise si Arturo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng determinasyon na tila apoy sa gitna ng niebe. Tapos na ang panahon ng pagtitiis, Luz. Bulong niya. Ang boses ay tila isang sumpa na binitawan sa hangin. Bukas, hindi lang pera ang mawawala sa kanila. Mawawala rin sa kanila ang taong ginamit nila bilang baitang sa kanilang kasakiman. Tumayo siya at lumabas ng silid. Iniwan ang mga piraso ng kanyang nakaraan sa sahig. Sa kanyang isipan, ang bawat plano ay maayos na nakalatag. Ang bangko bukas ay hindi magiging lugar ng kanilang tagumpay, kundi ang magiging entablado ng kanilang pinakamalaking pagbagsak. Ngunit habang naglalakad siya sa madilim na hallway, isang huling tanong ang bumulong sa kanyang pandinig. Tila isang multo na ayaw siyang tantanan. Kapag natapos na ang lahat ng ito, kapag nakuha na niya ang kanyang hustisya, ano na ang matitira sa isang amang wala ng anak na babalikan? Isipin mo na lang, Emilia. Kapag naipasok na natin ang 5 milyong yon sa account ko, hindi na tayo kailangang magmakaawa sa matandang yon kahit kailan. Maari na nating makuha ang gusto nating buhay nang wala ang anino
ng isang panadero sa likuran natin. Sa wakas, magiging tunay na De La Vega ka na at hindi na anak ng isang taong amoy-ari na at puyat. Ang mga salitang yon ni Marco habang nag-aayos ng kurbata sa harap ng salamin ay tila mga huling patak ng lason na tumatagos sa pandinig ni Arturo. Nakatayo siya sa labas ng silid, bitbit ang isang tray ng kape na sadya niyang ginawa para sa mag-asawa. Ngunit sa halip na pumasok, nanatili siyang estatwa sa dilim ng pasilyo. Ang bawat pangungutya ni Marco na sinasabayan ng matamis na tawa ni Emilia ay tila mga martilyong pilit na dinudurog ang natitirang bahagi ng kanyang pusong ama. Dahan-dahang ibinaba ni Arturo ang tray sa isang maliit na cabinet sa hallway. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa galit. Sa halip, ang mga ito ay malamig na tila yelo. Ang bawat sakripisyo niya, ang mga gabing walang tulog, ang mga pasong natamo sa mainit na pugon, at ang bawat barya na pinag-ipunan niya para sa kinabukasan ni Emilia ay tila naging mga basura na ngayon ay tinatapakan ng mga taong pinakaminahal niya. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang tigas ng kanyang cellphone. Isang maikling mensahe ang natanggap niya mula kay Attorney Salgado. Tapos na ang paglilipat, Mr. Velasco. Ang lahat ng shares mo sa kumpanya at ang pondo ng bakery ay nasa ilalim na ng pangalan ng ang Luz at Arturo Foundation. Wala na silang mahahawakan kahit isang sentimo. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Arturo. Ang bawat hibla ng kanyang kalooban ay tila isang busog na handa nang pumakawala ng palaso. Habang ang mag-asawa sa loob ng silid ay abala sa pangangarap ng luho, gamit ang perang akala nila ay makukuha nila, si Arturo ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang sariling sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng mansyon ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kapangyarihan ng mga De La Vega. Ang bawat painting sa dingding, ang bawat chandelier na nagbibigay ng liwanag, ay tila mga saksi sa isang krimen ng kawalan ng utang na loob. Sa bawat paglayo niya, tila unti-unti ring naglalaho ang anino ng amang handang mamatay para sa kanyang anak, at pinalitan ito ng isang lalaking handang ituro ang katotohanan. Pagdating niya sa bangko, ang katahimikan sa loob ng malamig na gusali ay tila bumabalot sa kanya. Nakaupo siya sa isang sulok, naghihintay sa pagdating ni na Emilia at Marco. Habang nakatingin siya sa digital clock sa dingding, bawat pagpalit ng numero ay tila isang hakbang patungo sa isang malaking bangin. Nakita niya ang pagpasok ng mag-asawa. Ang kanilang mga muka ay puno ng kagalakan at determinasyon, tila mga buwitreng nakakita ng biktima. "Papa, narito ka na pala!" Masayang bati ni Emilia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakaiman na pilit niyang itinatago sa likod ng isang yakap. "Handa na po ang manager. Pirma niyo na lang ang kulang para mailipat ang pondo sa foundation na sinasabi ko." Tumingin si Arturo kay Emilia, pagkatapos ay kay Marco na nasa likuran nito. Ang bawat isa sa kanila ay tila hindi makapaghintay na makuha ang kanilang inaasam. Dahan-dahang tumayo si Arturo at lumapit sa counter. Inilabas ng bank manager ang mga dokumento, ngunit bago pa man mahawakan ni Arturo ang pluma, ang panginginig ng cellphone sandan ni Emilia sa loob ng kanyang bag ay lumikha ng isang maingay na pag-ugong na tila isang babala sa gitna ng katahimikan. "Sandali lang po," sabi ni Emilia, sabay bunot ng kanyang phone. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng saya ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at ang kulay sa kanyang mga pisngi ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang maputlang anyo ng takot. "Ano? Paanong nangyaring na-freeze ang lahat ng accounts natin?" Ang sigaw ni Emilia ay umaling-awngaw sa loob ng tahimik na bangko, sapat na para lumingon ang lahat ng tao. "Marco," tumatawag ang accountant. Sinasabi niyang ang lahat ng pondo ng pamilya De La Vega at ang kumpanya ay hindi na ma-access dahil sa isang legal na utos mula sa may-ari ng main source.
Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang baso ng tubig na hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri, lumikha ng isang basang mantsa sa sahig, habang ang tunog ng pagkabasag ay tila hudyat ng kanilang pagkaguho. Tumingin silang dalawa kay Arturo, na nananatiling tahimik at kalmado sa gitna ng kanilang gulo. Tinitigan sila ni Arturo. Ang kanyang mga mata ay walang pahiwatig ng awa. Ang bawat segundo ng kanilang pagkatuliro ay tila kabayaran sa bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata nang marinig niya ang kanilang pagtataksil. Ang tahimik na bagyong matagal niyang inihanda ay sa wakas ay dumating na at wala silang anumang masisilungan. "Anong ginawa mo, Papa?" Ang boses ni Emilia ay nanginginig, puno ng hindi makapaniwalang sakit at galit. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Arturo. "Hindi ba't sabi niyo, ako ay tagatustos lang? Ngayon, hayaan nating ang inyong tunay na pamilya ang magtustos sa inyong bukas." Hindi na hinintay ni Arturo ang anumang paliwanag o pagsigaw mula kay Emilia at Marco. Tinalikuran niya ang kaguluhan sa loob ng bangko. Iniwan ang kanyang anak na tila isang lantang gulay sa gitna ng malamig na labi. Ang bawat hakbang niya palabas ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin na 30 taon niyang dinala. Sumakay siya sa kanyang lumang sasakyan at nagmaneho patungo sa kaisa-isang lugar na hindi siya kailanman pinagtaksilan, ang kanyang panaderya. Pagdating niya sa harap ng Velasco's Bakery, ang amoy ng bagong lutong pandesal at ang init na nagmumula sa mga pugon ay tila mga kamay na yumayakap sa kanyang pagod na kaluluwa. Ang puting alikabok ng arena na lumilipad sa hangin ay tila mga anino ng kanyang nakaraan, nagpapaalala sa kanya ng bawat patak ng pawis na ibinuhos niya rito. Dito, siya ay hindi isang tagatustos lang. Dito, siya ay si Mang Arturo, ang haligi ng isang maliit na komunidad. Pumasok si Arturo sa loob at nakita si Mang Isko, ang kanyang pinakamatandang panadero na halos kasabayan na niya sa pagtatrabaho. Ang matanda ay abala sa pagmamasura ng kwarta. Ang kanyang mga braso ay puno ng ugat at pagod. Nang makita niya si Arturo, huminto ito at pinunasan ang kanyang noo gamit ang isang malinis na bimpo. "Sir Arturo, napadalaw kayo. Akala ko ba ay nasa party kayo ng inyong anak?" Tanong ni Mang Isko. Bakas ang pagtataka sa kanyang malalim na boses. Ngumiti ng bahagya si Arturo, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malungkot. "Naisipan ko lang mamahagi ng ilang bagay, Isko. Kamusta ang mga bata rito?" Tinawag ni Arturo ang lahat ng kanyang mga tauhan, mga lalaking amoy usok, mga babaeng may bahid ng asukal sa mukha, mga taong nabubuhay sa maliit na sahod ngunit may malaking respeto sa kanya. Inilabas ni Arturo ang isang makapal na sobre. Ito ang mga bonus at separation pay na higit pa sa inaasahan nila, kasama ang mga dokumentong nagpapatunay na ang panaderya ay mananatiling bukas sa ilalim ng pamamahala ng isang foundation na titiyak sa kanilang trabaho. Isang batang apprentice na si Lito ang lumapit kay Arturo. Ang bata ay ulila at itinuring ni Arturo na parang sariling apo. Nakita ni Arturo ang isang bahid ng arena sa pisngi ng bata. Dahan-dahan niya itong pinunasan gamit ang kanyang magaspang na hinlalaki. Ang haplos ay tila isang amang nagpapaalam sa kanyang bunsong anak. "Magpakabait ka rito, Lito. Huwag mong kakalimutan na ang bawat tinapay na ginagawa mo ay may dalang pag-asa para sa taong kakain nito," bulong ni Arturo. Ang kanyang boses ay nanginginig at naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat mukha ng kanyang mga tauhan ay tila naging isang gallery ng mga tunay na pamilya, mga taong nagpahalaga sa kanyang hirap nang walang hinihinging kapalit kundi ang kanyang gabay. Naglakad si Arturo patungo sa pinakaloob ng panaderya. Sa harap ng malaking oven na gawa sa ladrilyo, hinawakan niya ang magaspang na ibabaw nito. Tila binabasa ang bawat peklat ng init na naroon.
Dito niya binuo ang mga pangarap ni Emilia. Dito siya nanalangin gabi-gabi na sana ay maging mabuting tao ang kanyang anak. Ngunit ang multo ng panaderong ito ay kailangan ng lumisan. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng alaala ni Luz. At sa bawat paghinga ni Arturo, tila naririnig niya ang bulong ng asawa na nagsasabing oras na para magpahinga. Kumuha si Arturo ng isang maliit na papel at pluma. May isinulat siya, isang maikling liham na iniwan niya sa ibabaw ng lamesang gawa sa matigas na kahoy, ang lamesang ginamit niya noong unang araw ng Velasco's Bakery. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang lumang apron at dahan-dahan itong isinabit sa isang pako sa dingding. Ang apron na yon, na puno ng mantsa ng arina at panahon, ay tila isang bandila ng pagsuko at tagumpay sa parehong sandali. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang panig ng kalsada. Isang lalaking nakasuot ang dahan-dahang nagbaba ng bintana, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Arturo. Hawak ng lalaki ang isang lumang litrato, isang litrato ng isang sanggol na may markang kapanganakan sa kanang braso, ang parehong marka na nakita ni Arturo kay Lito kanina. Nang makasakay si Arturo sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Sa simula ay binaliwala niya ito. Ngunit ang paulit-ulit na pag-vibrate nito ay tila isang babalang hindi pwedeng iwasan. Pinindot niya ang answer button at isang boses ng isang babae na tila galing sa kanyang nakaraan ang bumasag sa katahimikan. Arturo, huwag kang aalis ng Maynila. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan tungkol sa kung bakit naging ganito si Emilia. May isang lihim na itinago sa iyo si Luz bago siya mamatay, isang lihim na nakatago sa ilalim ng pundasyon ng iyong panaderya. Napatapak sa brake si Arturo, nagdulot ng isang mahabang kaskas ng gulong sa semento. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Tumingin siya sa side mirror at nakita ang kanyang panaderya na dahan-dahang lumalayo sa paningin. Ang amoy ng tinapay ay tila napalitan ng amoy ng luma at nabulok na sikreto. Sino ang babaeng ito? At ano ang kinalaman ng kanyang yumaong asawa sa kasalukuyang bangungot ng kanyang buhay? Ang plano niyang pag-alis ay tila naharap sa isang bagong pader na mas matayog pa sa kanyang pait. Hindi pera ang nagpapatunay na meron kang pamilya, kundi ang yakap na walang hinihinging kapalit. Ang boses na yon ni Sister Mary, ang punong madre ng bahay ni Maria, ay tila isang malambot na himig na humahaplos sa nagdurugong puso ni Arturo. Nakaupo siya sa isang mahabang bangko sa ilalim ng malaking puno ng nara sa gitna ng orphanage. Sa paligid niya, maririnig ang tawanan ng mga batang naglalaro, ang tunog ng kanilang mga tsinelas na humahampas sa semento, at ang kalansing ng mga plastik na laruan, isang mundong payak ngunit puno ng buhay. Dinala rito ni Arturo ang ilang basket ng tinapay mula sa huling batch na niluto niya sa kanyang panaderya. Habang pinapanood niya ang mga bata na sabik na kumakain, ang bawat kagat nila ay tila nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang kalooban. Naalala niya si Emilia noong bata pa ito. Tuwing magdadala siya ng mainit na pandesal sa kanilang maliit na kusina, yayakapin siya nito ng mahigpit at sasabihing siya ang pinakamabuting ama sa buong mundo. Nasaan na ang batang iyon? Paanong ang isang pusong dati ay busog sa pag-ibig ay naging isang hungkag na sisidlan ng kasakiman? Naramdaman ni Arturo ang paglapit ng isang maliit na batang babae. Si Ana, na may hawak na isang piraso ng ensaymada. Ang ensaymadang ginawa niya na may espesyal na keso sa ibabaw. Ang bata ay may malalaking mata na puno ng inosenteng kislap, ngunit ang kanyang mga braso ay may mga bakas ng peklat mula sa nakaraang pang-aabuso bago siya dinala sa orphanage. Lolo Arturo, bakit po kayo umiiyak? Masama po ba ang lasa ng tinapay niyo? Tanong ni Ana sa kanyang maliit at garalgal na boses. Dahan-dahang pinunasan ni Arturo ang isang takas na luha
Sa kanyang pisngi, hinawakan niya ang maliit na kamay ng bata. Ang balat nito ay malambot, ngunit may dalang bigat ng isang malungkot na nakaraan. Hindi, apo. Masyado lang masaya si Lolo dahil nakikita ko kayong busog. Pagsisinungaling ni Arturo, ang bawat salita ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Kinuha ni Ana ang kalahati ng kanyang tinapay at inabot ito kay Arturo. Heto po, hati tayo. Sabi ni Sister Mary, mas masarap daw po ang pagkain kapag ibinabahagi sa pamilya. Kayo po ang pamilya namin dito, di ba? Ang salitang pamilya ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Arturo. Ang batang ito, na walang anumang ugnayan ng dugo sa kanya, ay handang ibahagi ang kaisa-isang pagkaing mayroon siya. Habang ang kanyang sariling anak, na binihisan niya ng ginto at hiyas, ay handang itapon siya sa kalsada para sa dagdag na milyon sa bangko. Niyakap ni Arturo ang bata nang mahigpit. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa balikat nito para itago ang kanyang muling paghikbi. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng hapon ay tila naging isang sagradong panalangin. Ang bawat tibok ng puso ni Arturo ay tila nagsasabing hindi pa huli ang lahat para makahanap ng tunay na tahanan. Ngunit sa gitna ng kapayapaang yon, muling pumasok sa kanyang isipan ang tawag ng misteryosong babae kanina. Ang lihim ni Luz. Ang lihim na nakatago sa ilalim ng pundasyon ng panaderya. Dahan-dahang kumawala si Arturo sa yakap ni Ana at kinuha ang kanyang lumang bag. Sa loob nito, naroon ang isang maliit na metal box na pagmamay-ari ni Luz, ang tanging gamit na hindi niya kailanman binuksan mula nang mamatay ang asawa dahil sa sobrang sakit. Kinuha niya ang maliit na susi na laging nakasabit sa kanyang leeg kasama ng kanyang krus. Sa panginginig ng kanyang mga kamay, dahan-dahan niyang pinihit ang susi. Ang tunog ng pagkaka-unlock ng box ay tila isang huling hininga ng isang nakaraan na ayaw nang magising. Sa loob, nakita niya ang isang nakatuping liham. Ang papel ay madilaw na at may mantsa ng mga tuyong luha. Binuksan ni Arturo ang sulat at ang mga unang salitang nabasa niya ay tila isang laso na dahan-dahang pumatay sa natitirang bahagi ng kanyang mundo. Arturo, aking mahal, patawarin mo ako. Hindi ko kayang dalhin ang lihim na ito hanggang sa hukay. Ang batang pinalalaki natin, ang ating si Emilia. Hindi siya ang sanggol na iniluwawal ko noong gabing iyon sa ospital. Ipinagpalit siya ng isang nurse dahil sa isang utang na hindi ko kayang bayaran. Nabitawan ni Arturo ang sulat. Ang papel ay dahan-dahang lumipad sa damuhan bago ito tinangay ng hangin. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang tawanan ng mga bata sa paligid ay tila naging isang malayo at nakakatakot na alingaw-ngaw. Sino ang babaeng pinalaki niya? At nasaan ang tunay niyang anak? Tumingala si Arturo sa langit. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at matinding kalituhan. Ang bawat sakripisyo niya para kay Emilia ay tila naging isang malaking biro ng tadhana. Ang sakit ng pagtataksil ng anak ay napalitan ng isang mas malalim at mas masakit na katotohanan. Kung hindi siya ang anak ko, sino ang batang may marka ng kapanganakan na nakita ko kanina? Bulong ni Arturo. Ang boses ay tila isang sumpa na nawala sa gitna ng hangin. Siguraduhin mong nakapirma na ang matandang yan bago pa matapos ang kantahan, Emilia. Huwag mong hahayaang makawala ang isdang ito sa ating mga kamay ngayon. Ang 5 milyong yon, ang tanging magliligtas sa atin mula sa kahihiyan ng pagkaka-freeze ng ating mga accounts. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang malupit na bulong ng isang mangkukulam sa gitna ng marangyang selebrasyon. Nakatayo si Arturo sa bukana ng malaking pintuan ng ballroom. Pinagmamasdan ang naglalakihang mga palamuti. May mga gintong letra sa dingding na bumabati sa kanya ng Happy ika-60 birthday, Arturo Velasco. Ngunit ang bawat titik ay tila mga anay na kumakain sa kanyang dangal. Ang amoy ng mamahaling lechon
at ang halimuyak ng mga bulaklak ay tila sumasakal sa kanya. Sa kabila ng engrandeng handaan, alam ni Arturo na ang bawat sentimong ginastos dito ay kinuha mula sa kanyang sariling bulsa nang walang paalam. Ang bawat bisitang narito ay mga kaibigan ni na Marco at Konsolasyon na ang tingin sa kanya ay isang palamuti lamang sa isang gabing puno ng pagpapanggap. Lumalapit si Emilia sa kanya. Suot ang isang kumikinang na gown na tila hiya sa ilalim ng mga chandelier. Hawak niya ang isang baso ng champagne at ang asul na folder na tila naging permanenteng bahagi na ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, habang tinititigan ni Arturo ang mukha ng kanyang anak, hindi na pagmamahal ang nararamdaman niya, kundi isang matinding panlalamig. Tinititigan niya ang bawat anggulo ng mukha ni Emilia. Ang mga mata nito na hindi kamukha ng kay Luz, ang hugis ng ilong na malayo sa kanyang sariling anyo. Ang liham na natuklasan niya kanina ay tila isang nagbabagang bakal na nakadikit sa kanyang balat. Papa, bakit dyan ka lang sa pinto? Halika na po rito sa gitna, everyone is waiting for your speech. Masayang wika ni Emilia, sabay kapit sa braso ni Arturo. Ang haplos na ito, na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas para mabuhay, ay tila naging isang malamig na kadena ngayon. Naramdaman ni Arturo ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa isang walang hanggang kawalan. Isang malaking kasinungalingan ang buong buhay niya. Ang batang inalagaan niya, ang anak na pinaglaanan niya ng bawat patak ng pawis sa panaderya, ay bunga pala ng isang madilim na lihim. Isang batang ipinagpalit, isang batang hindi kanya. Papa, okay ka lang po ba? Ang putla niyo yata, puna ni Emilia. May halong pagkainis sa tono dahil baka masira ang kanyang plano. Dahan-dahang tumayo si Arturo sa gitna ng entablado, hawak ang mikropono. Ang katahimikan ay dahan-dahang lumaganap sa loob ng ballroom, tila ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Tumingin si Arturo kay Doña Consolacion na may mapaglarong ngiti at kay Marco na nakahanda ng iabot ang pluma para sa huling pirma. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa gabing ito. Simula ni Arturo. Ang kanyang boses ay malalim, tila nanggagaling sa kailaliman ng isang nagbabagang pugon. Maraming salamat sa aking anak, si Emilia, sa paghahanda ng ganitong karangyang party gamit ang perang kinuha niya sa akin ng patago. Isang bulong-bulungan ang dahan-dahang umalingaw-ngaw sa paligid, tila tunog ng mga bubuyog na naguguluhan. Ang mukha ni Emilia ay biglang nawala ng kulay, habang si Marco ay napaayos ng tayo. Akala niyo ba ay bulag ako? Pagpapatuloy ni Arturo, ang kanyang mga mata ay tila mga kidlat na tumatama sa bawat isa sa kanila. Akala niyo ba ay hindi ko alam ang bawat milyong nilustay niyo sa sugal, sa luho, at sa pagbili ng respeto ng mga taong ito? Ngunit may isang bagay na mas matindi pa kaysa sa perang ninakaw niyo sa akin. Inilabas ni Arturo ang lumang liham mula sa kanyang bulsa at itinaas ito para makita ng lahat. Ang papel ay bahagyang nayayanig sa kanyang kamay, tila isang babalang hindi pwedeng iwasan. Natuklasan ko ang isang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mga sako ng arena sa aking panaderya. Emilia, binigyan kita ng lahat dahil akala ko ay ikaw ang bunga ng aming pagmamahalan ni Luz. Ngunit sa gabing ito, sa aking ika-60 taon, natutunan ko ang pinakamalupit na aral. Ang pamilya ay hindi laging nasa dugo. Ngunit ang kataksilan ay laging nasa puso ng mga taong walang utang na loob. Hinarap ni Arturo ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at matinding sakit na tila hindi na kayang hilumin ng panahon. Wala kayong makukuha kahit isang kusing. Ang lahat ng aking ari-arian ay nailipat na sa mga tunay na nangangailangan, sa mga batang ulila na mas may malasakit pa kaysa sa inyo. At ikaw, Emilia, kung sino ka man, hindi ka na bahagi ng aking buhay.
Simula sa gabing ito, ang pangalang Velasco ay hindi na para sa'yo. Binitawan ni Arturo ang mikropono na lumikha ng isang matinis na tunog sa mga speaker. Tila isang huling hininga ng isang ugnayang tuluyan ng napatid. Dahan-dahan siyang bumaba sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila pagdurog sa bawat kristal na pangarap ng mga De La Vega. Habang naglalakad siya palabas ng ballroom, maririnig ang pagsigaw ni Doña Consolacion at ang paghagulgol ni Emilia, ngunit hindi na lumingon si Arturo. Ang hangin ng gabi ay dahan-dahang humampas sa kanyang muka. Pilit na tinatangay ang amoy ng laso ng mansyon, ngunit sa gitna ng kanyang pag-alis, isang tanong ang patuloy na bumubulong sa kanyang kaisipan. Tila isang multo na ayaw siyang iwan. Kung ang batang pinalaki niya ay hindi kanya, nasaan ang tunay na dugong dapat ay dumadaloy sa kanyang mga ugat? At hanggang kailan siya hahabulin ng mga anino ng isang nakaraang hindi pala kanya? Wala ka ng silbi, Emilia. Layas. Huwag mong hahawakan ang laylayan ng damit ko dahil wala ka ng kahit isang sentimong maibibigay sa pamilyang ito. Isang impostora na nga, wala pang pera. Nagpapasalamat ako at hindi tayo magkadugo dahil hinding-hindi ko matatanggap ang isang anak ng panaderong amoy pawis sa pamilya De La Vega. Ang boses ni Doña Consolacion ay hindi na ang malambing na tinig na nagpapatulog sa kasakiman ni Emilia. Ito na ang boses ng isang halimaw na nagugutom, matalas at puno ng pandidiri. Nakaluhod si Emilia sa malamig na marmol na sahig ng ballroom. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na sa laylayan at marumi. Dahil sa mga natapong champagne, sa paligid niya, ang mga dati niyang tinatawag na kaibigan ay abala sa pag-alis. Ang bawat bulungan nila ay tila mga huni ng mga buwitreng, tapos nang mamista sa isang bangkay. Nanginginig ang mga kamay ni Emilia habang pilit niyang inaabot ang kamay ni Marco. Ang lalaking ipinaglaban niya, ang asawang pinag-alayan niya ng nakaw na yaman ni Arturo. Ngunit si Marco ay tumalikod. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi, ani, at takot. Takot na mabaon sa utang na ngayon ay wala ng pambayad. Marco, please! Maniwala ka. Gagawa ako ng paraan. Kakausapin ko si Papa, hindi niya ako matitiis. Pagmamakaawa ni Emilia, ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Wala ka ng Papa, Emilia, at wala na rin tayo. Ang huling sigaw ni Marco bago ito naglakad palayo. Kasunod ang kanyang ina na tila nandidiri pang tapunan ng tingin ang babaeng naging susi ng kanilang panandaliang luho. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Arturo ay nakatayo na sa labas ng mansyon, sa ilalim ng madilim na langit na tila nagbabadya ng isang malakas na ulan. Ang tunog ng mga sasakyang nagmamadaling umalis ay tila isang malungkot na simponya ng pagkaguho. Naramdaman ni Arturo ang bigat ng kanyang dibdib, hindi dahil sa panghihinayang sa pera, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang kailangan niyang saktan ng isang taong itinuring niyang buhay sa loob ng 3 dekada para lamang magising ito sa katotohanan. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila pagpunit sa isang bahagi ng kanyang sariling laman. Ang mga ilaw ng kalsada ay malabo dahil sa mga luhang hindi na niya napigilang dumaloy. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang uri ng kapayapaan na dahan-dahang gumagapang sa kanyang kaluluwa. Sa wakas, ang tanikala ng obligasyon sa isang huwad na pamilya ay naputol na. Sumakay si Arturo sa kanyang lumang kotse. Ang amoy ng arena na laging nananatili sa loob nito ay tila naging gamot sa kanyang sugatang puso. Tumingin siya sa side mirror at nakita ang mansyon ng mga De La Vega na dahan-dahang nagdidilim. Ang mga ilaw ay isa-isang pinapatay, tila mga pangarap na nauuwi sa wala. Alam ni Arturo na bukas, gigising ang pamilyang yon sa gitna ng mga demandahan at pagsamsam ng ari-arian. Ngunit wala na siyang pakialam. Binuksan niya ang kanyang pitaka at tinitigan ang isang lumang litrato. Hindi si Emilia, kundi ang litrato ng isang nurse na kasama ni Luz sa ospital
noong gabing ipanganak ang kanyang tunay na anak. Ang mukha ng nurse ay may bahid ng pagsisisi, isang ekspresyong ngayon lang naintindihan ni Arturo. Dahan-dahang pinihit ni Arturo ang susi ng sasakyan. Ang tunog ng makina ay tila isang hudyat ng kanyang bagong simula. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng gabi, ang bawat patak ng ulan sa kanyang windshield ay tila mga luhang naguhugas sa kanyang nakaraan. Ang galit niya kay Emilia ay napalitan ng isang malalim na awa. Ngunit alam niyang kailangang matuto ang babaeng iyon na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa katapatan. Huminto siya sa isang maliit na tindahan sa tabi ng daan para bumili ng isang bote ng tubig. Doon, nakita niya ang isang dyaryo na may headline tungkol sa mga batang nawawala sa probinsya ng Laguna. Isang pangalan ang kumuha ng kanyang atensyon, isang pangalang nabanggit sa lihim na sulat ni Luz. Naramdaman ni Arturo ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang paglalakbay niya ay hindi pa tapos. Kung ang pagbagsak ng mga De La Vega ay ang wakas ng kanyang paghihirap, ang paghahanap sa kanyang tunay na anak ang magiging simula ng kanyang pagkabuhay. Sa gitna ng kalsada, habang ang ulan ay lalong lumalakas, isang katanungan ang naiiwan sa hangin. Sapat ba ang isang buhay ng pagsisikap para mahanap ang dugong nawala sa gitna ng kasinungalingan? O ang tadhana ay may mas malupit pang biro na naghihintay sa dulo ng kalsada? Ang bawat kilometrong nilalakbay ko palayo sa Maynila ay tila bawat taon ng aking buhay na dahan-dahang binubura ng hangin. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng aking sasakyan, pilit kong iniiwan ang pait ng kataksilan, ngunit ang bigat sa aking dibdib ay tila isang angkla na nakabaon sa kailaliman ng aking kaluluwa. Sinalubong si Arturo ng luntiang bukirin ng Laguna, kung saan ang luntiang kulay ng palay ay tila isang malawak na dagat ng pag-asa sa ilalim ng papalubog na araw. Ang hangin dito ay hindi na amoy usok ng sasakyan o amoy ng lason ng mansyon. Ito ay amoy ng basang lupa at sariwang damo. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, ang isipan ni Arturo ay nananatiling nakakulong sa madilim na silid ng kanyang mga alaala. Tila naririnig pa rin niya ang hagulgol ni Emilia at ang malupit na boses ni Doña Consolacion. Mga tunog na tila mga multong sumasabay sa kanyang paglalakbay. Itinigil ni Arturo ang kanyang sasakyan sa tabi ng isang maliit na tulay na gawa sa matigas na kahoy. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang mga binti ay bahagyang naninigas sa mahabang pagmamaneho. Ang tunog ng agos ng tubig sa ilalim ng tulay ay tila isang banayad na bulong na nag-aanyaya sa kanya na magpahinga. Sumandal siya sa riles ng tulay at tiningnan ang kanyang sariling refleksyon sa tubig. Ang lalaking nakita niya ay malayo na sa matikas na negosyanteng nakasuot ng barong. Ang mukhang nakatingin sa kanya ay mukha ng isang amang pagod. May mga linyang ukit ng pait at matinding pangungulila. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na piraso ng papel. Ang address ng nurse na binanggit sa lihim na sulat ni Luz. Ito ang tanging mitya ng pag-asa na nagpapanatili sa kanya, nagising sa gitna ng kadiliman. Ayon sa sulat, ang nurse na si Elena ay naninirahan sa isang liblib na barangay sa paanan ng bundok. Habang naglalakad siya patungo sa isang malapit na maliit na tindahan para magtanong, nakita niya ang isang matandang babae na nahihirapang magbuhat ng isang balde ng tubig. Hindi nag-atubili si Arturo. Lumapit siya at dahan-dahang kinuha ang balde mula sa nanginginig na mga kamay ng matanda. Hayaan niyo na po ako, Nay. Mabigat po ito para sa inyo, mahinahong wika ni Arturo. Ang hapdi sa kanyang likod ay hindi niya ininda, dahil ang pagtulong sa iba ay tila nagbibigay ng pansamantalang lunas sa kanyang sariling sugat. Naku, salamat, iho. Napakabuti ng iyong loob, sagot ng matanda, habang pinagmamasdan ang mga kamay ni Arturo na may mga bakas ng peklat mula sa panaderya. Hindi ka taga rito, hindi ba? Ang iyong mga mata ay puno ng kwentong tila ayaw mong maalala.
Napangiti ng mapait si Arturo. Dinala niya ang tubig hanggang sa maliit na dampa ng matanda. Bilang pasasalamat, inalok siya nito ng isang basong malamig na tubig at isang pirasong kakanin. Sa simpleng hapagkainan na gawa sa kawayan, naramdaman ni Arturo ang isang uri ng kalinga na hindi niya naramdaman sa loob ng mansyon ni Marco. Walang mamahaling kubyertos, walang plastik na tawanan, tanging ang tunog ng mga kuliglig sa labas at ang init ng pagtanggap ng isang estranghero. Naghahanap po ako kay Elena, ang nurse na dating nagtrabaho sa Maynila. Panimula ni Arturo. Tumigil ang matanda sa pag-aayos ng kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay tila naglakbay pabalik sa nakaraan. Si Elena? Matagal na siyang wala, iho. Pumanaw siya 5 taon na ang nakalilipas, ngunit iniwan niya rito ang kanyang kaisa-isang anak. Isang babaeng nagngangalang Maria. Napakabuting bata, kaso ay napakahirap ng buhay. Nagtatrabaho siya sa malaking taniman sa kabilang burol. Naramdaman ni Arturo ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang pangalang Maria ay tila isang himig na matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos magpasalamat, mabilis na naglakad si Arturo patungo sa burol na itinuro ng matanda. Ang bawat hakbang niya sa maputik na daan ay tila paglapit sa katotohanang matagal na ipinagkait sa kanya. Nang makarating siya sa tuktok ng burol, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod, abala sa pag-aayos ng mga binhi ng halaman. Ang kanyang mga kilos ay banayad, ngunit puno ng determinasyon. Nakasuot siya ng isang simpleng kamiseta na may mga bahid ng lupa at ang kanyang buhok ay nakatali ng isang pirasong tela. Dahan-dahang lumapit si Arturo. Ang kanyang hininga ay tila naglalakbay sa pagitan ng takot at pananabik. Nang lumingon ang babae dahil sa tunog ng mga tuyong dahon na natapakan ni Arturo, tila tumigil ang mundo para sa matanda. Ang mukha ni Maria, ito ay ang mukha ni Luz noong kabataan nito. Ang parehong hugis ng mga mata, ang parehong nangiti na tila nagbibigay ng liwanag sa paligid. Ngunit bago pa makapagsalita si Arturo, napansin niya ang isang bagay na nagpabilis sa kanyang dugo. Sa kanang braso ni Maria, bahagyang nakalabas sa kanyang manggas, ay naroon ang isang marka ng kapanganakan, isang markang hugis puso, ang parehong markang inilarawan ni Luz sa kanyang huling liham. "Sino po kayo? May maipaglilingkod ba ako?" tanong ni Maria. Ang boses ay puno ng kuryosidad, ngunit may halong pag-iingat. Hindi agad nakasagot si Arturo. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang umapaw. Sa harap niya ay ang tunay niyang dugo, ang batang pinalaki sa hirap, habang ang isang impostora ay nagpapakasasa sa kanyang yaman. Ngunit sa likod ng mga puno, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang mga tauhan ni Marco, na kanina pa pala nakabuntot kay Arturo mula sa Maynila, ay dahan-dahang bumababa, bitbit ang isang masamang balak. Ang paglalakbay ni Arturo para sa kapayapaan ay tila magiging isang madugong labanan para sa kaligtasan ng kanyang tunay na anak. Tumingin si Arturo kay Maria at sa kanyang isipan, isang pangako ang muling nabuo. Hindi na siya papayag na may mawala pa sa kanya. "Ibigay mo sa amin ang code ng mga naka-freeze na accounts. Matanda, kung ayaw mong makitang dumanak ang dugo sa lupang ito, huwag mong hintayin na ang babaeng ito ang magbayad para sa katigasan ng ulo mo." Ang boses na yon ay tila isang malupit na hagupit ng latigo na bumasag sa sagradong sandali ng pagkikita ni na Arturo at Maria. 3 lalaking nakasuot ng itim na may mga mukhang tila inukit sa pait at karahasan, ang dahan-dahang lumalabas mula sa likod ng mga naglalakihang puno ng mangga. Ang isa sa kanila ay may hawak na matalim na bagay na kumikinang sa ilalim ng huling sinag ng araw, habang ang dalawa ay dahan-dahang pinaliligiran ang mag-ama. Naramdaman ni Arturo ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa matinding pangamba para sa anak na ngayon pa lang niya nahahawakan. Mabilis siyang humakbang at humarang sa harap ni Maria.
Ang kanyang mga braso ay nakabuka na, tila isang matandang agila na nagpoprotekta sa kanyang kaisa-isang inakay. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay nawala, pinalitan ng isang uri ng lakas na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang mga ugat, ang lakas ng tunay na pag-ibig. "Sino po kayo? Anong kailangan niyo sa amin?" Ang boses ni Maria ay puno ng takot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa balikat ni Arturo. Naramdaman ni Arturo ang panginginig ng dalaga at sa bawat paghinga nito sa kanyang likuran, tila lalong nag-aalab ang determinasyon sa kanyang kalooban. "Huwag kang matakot, Maria. Hindi ko hahayaang saktan kanila," bulong ni Arturo. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad na hindi niya kailanman naipakita sa loob ng mansyon ni Marco. Tumingin si Arturo sa pinakapuno ng mga tauhan, si Gardo, ang kilalang tauhan ni Marco na laging gumagawa ng maruruming trabaho nito. Ang amoy ng alak at sigarilyo mula sa mga lalaki ay tila isang lason na sumisira sa sariwang hangin ng Laguna. Nakita ni Arturo ang kasakiman sa mga mata nito, ang parehong kasakiman na pumatay sa kanyang ugnayan kay Emilia. "Gardo, sabihin mo kay Marco, wala na siyang makukuha sa akin. Ang pera ay nasa kamay na ng mga taong nararapat. Layuan niyo kami kung gusto niyo pang makauwi ng buhay," hamon ni Arturo. Ang bawat salita niya ay tila isang babalang ukit sa bato. "Matapang ka na ngayon, matanda, dahil kasama mo ang tunay mong anak?" Pangungutya ni Gardo, sabay dura sa lupa. "Pwes, tingnan natin kung gaano katigas ang loob mo kapag nakita mong nasasaktan ng babaeng ito. Marco wants his life back, and you're going to give it to him." Sa isang mabilis na pagkilos, sinugod ng dalawang lalaki si Arturo. Ang tunog ng mga yabag sa tuyong dahon ay tila isang malungkot na martsa ng pakikipaglaban. Kahit matanda na, hindi nagpatalo si Arturo. Ginamit niya ang kanyang bigat para itulak ang isa, habang ang isa naman ay sinubukang sunggaban si Maria. Ang bawat suntok at tulak ay tila isang sayaw ng desperasyon at proteksyon. Naramdaman ni Arturo ang hapdi ng isang gasgas sa kanyang braso. Ang mainit na dugo ay dahan-dahang dumadaloy, ngunit hindi niya ito ininda. Ang tanging mahalaga ay ang bawat hininga ni Maria. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Arturo ang isang pagkakataon. Hinawakan niya ang kamay ni Maria, isang magaspang na kamay na sumasalamin sa hirap ng buhay nito, at mabilis silang tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng taniman. Ang tunog ng kanilang mabilis na paghinga at ang kaluskos ng mga dahon ay tila naging kasing bilis ng kabog sa dibdib ni Arturo. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang init ng kamay ni Maria, ang ugnayang 30 taon na ipinagkait sa kanya. Ang sakit ng nakaraan ay tila unti-unting nahuhugasan ng bawat segundo ng kanilang pagtakas. "Dito, Maria, magtago tayo sa likod ng mga malalaking bato," bulong ni Arturo habang hinihila ang anak sa isang madilim na sulok sa paanan ng burol. Habang nakakubli sila, ang katahimikan ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa kanila. Pinuputol lamang ng malalayong sigaw ng mga tauhan ni Marco na naghahanap. Tumingin si Maria kay Arturo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungan, luha at isang uri ng pagkilala na hindi maipaliwanag ng salita. "Sino po ba kayo? Bakit niyo po ako inililigtas? At bakit niyo po ako tinawag na anak?" Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal na handa ng mabasag. Tinitigan siya ni Arturo. Dahan-dahang iniangat ang kanyang kamay para haplusin ang pisngi ng dalaga. Ang haplos na yon ay puno ng 3 dekada ng pangungulila, ng bawat sakripisyo sa panaderya, at ng bawat panalangin kay Luz. "Patawarin mo ako, Maria. Patawarin mo ang iyong ama, dahil ngayon lang kita nahanap. Ngunit hinding-hindi ko nahahayaang mawala ka muli. Kahit buhay ko ang maging kapalit, poprotektahan kita." Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight
ang tumama sa kanilang kinaroroonan. Ang tunog ng pagkasa ng isang baril ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, tila isang huling hatol ng tadhana. Huli kayo! Ang malamig na boses ni Gardo ay narinig mula sa itaas ng malaking bato. Ngayon, Arturo, pumili ka. Ang code ng accounts o ang huling hininga ng tunay mong anak? Napatayo si Arturo. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na muling humarang kay Maria. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng determinasyon na tila hindi na kayang talunin ng anumang bala o patalim. Kunin mo na ang lahat sa akin, Gardo. Kunin mo ang aking huling hininga. Huwag mo lang sasaktan ang batang ito. Siya ay walang kasalanan sa kasakiman ni na Marco at Emilia. Ang boses ni Arturo ay hindi nanginginig. Sa halip, ito ay puno ng isang uri ng kapayapaan na tila nanggagaling sa isang taong handa nang tanggapin ang kanyang tadhana. Nakatayo siya sa pagitan ng dulo ng baril at ni Maria. Ang kanyang likuran ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng huling proteksyon sa kanyang tunay na dugo. Ang pawis na humahalo sa dugo sa kanyang braso ay dahan-dahang pumapatak sa tuyong lupa. Bawat patak ay tila isang saksi sa kanyang wagas na pagmamahal bilang isang ama. Napakamadrama mo talaga, matanda. Pangungutya ni Gardo habang ang kanyang daliri ay dahan-dahang humihigpit sa trigger. Ang kailangan ko ay ang code, hindi ang iyong huling habilin. Ibigay mo na ang numero kung ayaw mong makita ang utak ng babaeng ito na humalo. Sa putik, naramdaman ni Arturo ang mahigpit na kapit ni Maria sa kanyang suot na kamiseta. Ang bawat mabilis na paghinga ng dalaga ay tila mga saksak sa kanyang puso. Tumingala si Arturo sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila mga piping saksi sa kanyang paghihirap. Sa sandaling iyon, hindi siya natatakot mamatay. Ang tanging kinatatakutan niya ay ang muling mawala ang pagkakataon para kay Maria na maranasan ang buhay na nararapat para sa kanya. Ang code ay 0-1-5, mahinahong simula ni Arturo. Ang petsa kung kailan ko unang narinig ang iyak ng aking anak. Ang petsang akala ko ay simula ng aking ligaya, ngunit naging simula pala ng ating paghihiwalay. Habang abala si Gardo sa pag-type sa kanyang cellphone, hindi niya napansin ang dahan-dahang paglapit ng mga anino sa paligid ng mga puno ng mangga. Ang tunog ng mga yabag ay tila mga bulong ng hangin, banayad at hindi mapapansin ng isang taong nalunod na sa kasakiman. Ang mga taga-barangay na pinangunahan ng matandang babaeng tinulungan ni Arturo kanina ay dumating bitbit ang mga sulo at mga kagamitan sa pagsasaka, kasama ang mga lokal na pulis na kanina pa tinawagan ni Attorney Salgado. Isang matalim na tunog ng pagkasa ng mga baril ng pulisya ang bumasag sa tensyon ng gabi. Ang liwanag mula sa mga flashlight ay tila mga kidlat na tumama sa mukha ni Gardo at ng kanyang mga kasamahan. Ang katahimikan ay napalitan ng mga sigaw ng awtoridad at ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga tauhan ni Marco na pilit na tumatakas, ngunit mabilis ding na corner. Bitawan mo ang baril, nakapaligid na kami. Ang sigaw ng isang opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong burol. Nabitawan ni Gardo ang kanyang sandata, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas sa ere. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang napaluhod si Arturo. Ang lahat ng lakas na kanyang ipon para protektahan si Maria ay tila biglang naglaho. Naramdaman niya ang mga braso ni Maria na yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang mainit na luha ng dalaga ay pumatak sa kanyang leeg. Papa, ayos lang po ba kayo? Ang boses ni Maria ay puno ng pag-aalala at pagkilala. Ang salitang papa ay tila isang himala na muling bumuhay sa nanghihinang kalooban ni Arturo. Maayos na ako, Maria. Maayos na ang lahat, bulong ni Arturo habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang amoy ng lupa at pawis ni Maria ay tila mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango sa Maynila. Sa wakas, ang katotohanan ay malaya na
At ang hustisya ay dahan-dahang kumakatok sa pinto ng mga nanamantala. Makalipas ang ilang oras, habang ang mga salarin ay dahan-dahang isinasakay sa mga sasakyan ng pulis, nanatiling nakaupo ang mag-ama sa ilalim ng puno ng nara. Ang maliwanag na buwan ay tila nagbibigay ng basbas sa kanilang muling pagsasama. Sinabihan ni Arturo si Maria tungkol sa lahat, tungkol sa panaderya, kay Luz, at sa masakit na katotohanan tungkol kay Emilia. Hindi ko po kailangan ng inyong yaman, Papa, wika ni Maria habang nakasandal sa balikat ni Arturo. Ang kailangan ko lang ay ang amang magtuturo sa akin kung paano muling magmahal nang walang takot na maiwan. Isang matamis at masakit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Arturo. Alam niyang ang paglalakbay nila patungo sa paghilo may baba. Panimambahaw. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 dekada, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang bawat peklat sa kanyang mga kamay ay tila naging mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Sa kabilang panig ng lalawigan, sa isang madilim at masukal na eskinita sa Maynila, nakita si Emilia na naglalakad ng mag-isa, bitbit ang isang lumang bag. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang marangyang gown. Ang bawat taong nadadaanan niya ay tila isang anino ni Arturo na nagpapaalala sa kanyang malaking pagkakamali. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lang dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa katotohanang siya ay naging isang estranghero sa taong tunay na nagmahal sa kanya. Tumingin si Arturo sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang kanyang panaderya. Alam niyang bukas, ang bawat tinapay na lulutuin nila ni Maria ay magkakaroon ng bagong lasa. Ang lasa ng katotohanan, ng pagsisisi, at ng isang pag-ibig na hindi kailanman mapapatay ng anumang apoy ng pagsubok. Ang hatol ng panahon ay dumating na, at sa gitna ng katahimikan ng Laguna, isang amang muling nabuhay ang dahan-dahang pumikit para sa isang payapang tulog na matagal na niyang hinahanap. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog sa lalawigan ng Laguna. Ang dating masukal na burol kung saan unang nagtagpo ang landas ni na Arturo at Maria ay isa na ngayong masayang tahanan, ang Luz at Arturo Center for Children and Heritage Bakery. Dito, ang amoy ng mainit na tinapay ay humahalubilo sa halimuyak ng mga bulaklak sa paligid, lumilikha ng isang atmosfera na tila isang walang hanggang yakap ng kapayapaan. Nakatayo si Arturo sa harap ng isang malaking lamesang gawa sa nara. Ang kanyang mga kamay ay abala pa rin sa pagmamanipula ng malambot na kwarta. Bagamat mas marami na ang pilak sa kanyang buhok at mas malalim na ang mga guhit sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng pait. Wala na ang anino ng amang pinagtaksilan. Ang natira ay isang lalaking nahanap ang kanyang tunay na kinaroroonan. Papa, kailangan na po nating ilabas ang huling batch ng ensaymada. Maraming bata na ang naghihintay sa laba. Ang masayang boses ni Maria ay pumutol sa malalim na pag-iisip ni Arturo. Lumingon si Arturo at ngumiti ng buong puso. Si Maria ay nakasuot ng isang simpleng apron. Ang kanyang mukha ay may bahid ng arena, ngunit ang kanyang kagandahan ay nagniningning dahil sa tunay na kaligayahan. Siya na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng foundation, nagbibigay ng kalinga sa mga batang ulila habang pinapanatili ang tradisyon ng paggawa ng tinapay na itinuro ng kanyang ama. Sa bawat galaw ni Maria, nakikita ni Arturo ang alaala ni Luz, buhay na buhay at puno ng pag-asa. Sandali lang, anak. Ang paggawa ng tinapay ay hindi dapat minamadali. Gaya ng buhay, kailangan nito ng sapat na oras para umalsa at maging matamis, mahinahong sagot ni Arturo. Sa labas ng bintana, nakikita niya ang mga batang nagtatakbuhan, ang kanilang mga tawanan ay tila isang musikang nagpapagaling sa bawat sugat ng kanyang nakaraan. Ang yaman ni Arturo ay hindi na nakatago sa loob ng isang malamig na vault sa bangko. Ito ay nakikita na sa bawat tsinelas
na naisusuot ng mga bata sa bawat aklat na nababasa nila at sa bawat busog na tiyan tuwing merienda. Samantala, sa isang maliit na palengke sa Maynila, isang babaeng nagngangalang Emilia ang dahan-dahang nag-aayos ng kanyang mga paninda. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas at silk gown. Suot niya ay isang simpleng duster at ang kanyang mga kamay ay magaspang na dahil sa pagbubuhat ng mga kahon ng gulay. Matagal na niyang natapos ang kanyang sentensya para sa mga kasong administratibo at ngayon ay nagsisimula siyang muli mula sa ibaba. Minsan, kapag tumitigil ang ingay ng palengke, naalala ni Emilia ang amoy ng panaderya ni Arturo. Tumititig siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha ng pagsisisi, isang uri ng pagsisisi na hindi na mabubura ng anumang halaga ng pera. Hindi man siya kinuha muli ni Arturo bilang anak. Pinadalhan siya nito ng isang maliit na puhunan para makapagsimula ng marangal na buhay. Iyon ang huling pamana na tinanggap niya, isang pagkakataong maging tao sa halip na maging isang anino ng kasakiman. Sa Laguna, habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, naupo ang mag-ama sa balkonahe ng kanilang tahanan. Hawak ni Arturo ang isang lumang litrato ni Luz at sa tabi nito ay ang isang bagong litrato nila ni Maria. "Papa, napatawad niyo na po ba sila?" tanong ni Maria sa isang mahinahong tono. Huminga ng malalim si Arturo. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa malayo, sa lugar kung saan ang langit at lupa ay tila nagtatagpo. "Ang pagpapatawad, Maria, ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa aking sarili. Dahil kung mananatili ang galit sa aking puso, hindi ko mararamdaman ang tamis ng buhay na kasama ka. Ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, ngunit palagi itong nagtatapos sa pagmamahal." Hinawakan ni Maria ang kamay ng kanyang ama, ang magaspang at may mga peklat na kamay na siyang nagbuo ng kanilang bagong mundo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay tila isang sagradong awit ng pasasalamat. Ang huling patak ng luha ni ama ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat sa tadhana na nagbalik sa kanya sa tunay na tahanan. Ang kwento ni Arturo Velasco ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang dakilang pagbangon. Ang bawat tinapay na lumalabas sa kanilang pugon ay naging simbolo ng isang pusong pinagtaksilan man ay piniling maging buo muli para sa iba.